Congratulations! First of all, anong feeling mo na napili ka? Alam mo ako hindi ko ma-explain, hindi ko ma-other into words yung nararamdaman ko kasi number one, sobrang hirap po mag-produce pala. This is my first film na ipoproduce. Ikaw din ang producer at the same time, ikaw ang bida. At bida din. So, alam mo yun, hindi ko alam kung mapoproduce ba namin, mabubuo ba namin, at mabubuhay ba namin ang multo. Pero yun nga, may mga tao at may mga entities, may mga brand na maniniwala sa iyo at kakampi ka. Kaya ayun, nabuhay po namin ang multo. Yeah! Hindi ka naman mapapamura sa pelikulang ito. Hindi po natin sure kasi baka pag nagmura ako, ma-rated X na naman. Eme lang, charot. Bakit itong material na to ang napili? Anong meron dito sa multo? Ito po, gusto ko lamang po kasi ako bilang isang bakla, alam ko sa sarili ko na hirap ko magmahal sa ganitong klaseng mundo. So, minsan po dinededma ka, minsan yung mga ibang tao, deadma sila sa kung sino ka. At talagang hindi nila papahalagaan ang nararamdaman mo. Tulad mga bakla, para kami mga multot, malayo kami magmahal. Madalas, kahit malayo kami magmahal, totoo to. At most of the time, buhay ang pagmamahal namin. So, nakarelate ka sa movie? Oh yes, nakarelate ako sa script, nakarelate ako sa concept ng film, and I love it. Talagang, eto na, mabubuhay na natin siya, at yes, kwento natin to, girls. So, ayun. Kamusta ka na after maging viral yung Well, ayun naman, syempre ako naman in a time na ang hirap gumawa ng pelikula, ang hirap bumuhay ng pelikula, lalo-lalo na pagkwento namin mga LGBT. So talagang alam mo, magiging heightened talaga yung feeling mo at magiging emotion mo. Syempre kami, nasa point kami na wala na kami masyadong pera sa pag-produce at wala na masyadong pondo ang mga bakla. Pero alam mo yun, may mga alam mo yun, kumukontra pa din at pumipigil sa mga gusto naming kwento. So alam mo yun, sana siyempre, alam mo, tao ka lang naman, di ba? May mga feelings din. So, ako, ayun, yun lang naman ang nararamdaman ko at the moment. Pero, siyempre, thankful pa din kasi naging rated 18 ko rin. Hindi ko ba naiingit kay EJ na may ganong eksena sila ni Tony? Parang kayo, wala kayo eksena rito ni ano? Ay, naku, nung pinanood ko yung Dream Boy, tapos nakita ko yung eksena ni EJ, sabi ko, ay, parang deserve mo yung rated X. Oo, panalong-panalo si, EJ doon Kaya dito, kinuha naman si Martin. Oo, kinuha naman si Martin. Bawal. So, di ba, paano kami magkakaroon ng ganong eksena? Mainit na eksena ni Martin. Patay ako dito, di ba? So, ayun. So, i-make sure nyo na PG yung pelikula ninyo? PG to, pang-festival pang pamilya to, sobrang pang-festival to. At saka, aabangan nyo to kasi, alam mo yun, ito ay ang culmination ng aking mga pinaghirapan at talagang ibibigay ko talaga ng todo dito para maaliw at mabigyang buhay ang mga ganitong klaseng kwento. Ano reaction mo dun sa kantang Multong Bakla? Dati pa? Ay, may matagal ng Multong Bakla. Actually, ini-include namin yan. Gusto namin kunin ang kanta na yun. Kasi gusto namin i-reclaim. I-embrace, di ba? Di ba tinawag na Multong Bakla ang mga bakla ng 90s? Kasi di ba? Pero di ba parang offensive yun? Oo, offensive yun. Pero ngayon, gagawin na namin, i-empower na namin yung mga sarili namin, embrace na namin para hindi na nila magamit against sa amin. So, ayun. Kung meron kang gustong multuhin, sino yun? Ay, nako, yung mga kumukontra sa amin, gano'n, bubultuhin talaga namin tayo. At of course, syempre, yung mga nagpapahirap sa mga Pilipino, di ba? Ayan. Gusto ko lang, syempre lahat ng mga magnanakaw dyan, marami sila. Post ko na lang kayo. Sasa, you're a good friend with Esnir. Kukunin mo ba siya rito, maging part ng movie? Bilang ikaw ay, alam mo, miss na miss ko na yung ate ko, number 1, ha? Tsaka gusto ko siya i-congrats sa PBB journey niya. And syempre, kung her schedule allow, sige, pag-iisipan natin yan, gusto ko rin makuha si Bakla, maka-work si Bakla ulit. So, alam mo yun sa Balota, sobrang happy ako kay Esnir. Sobrang kasama kayo din eh. Ang galing na talaga, ang galing niya umarte. At nag-grow na rin siya ngayon. Nasa may, Call Me Mother siya ngayon, so congratulations. Magkikita din kami MMFF. Tingnan natin kung makukuha namin si Bakla ngayon, this time around. Hindi naman siya bida sa Call Me Mother, one of those lang siya. Alam mo naman, syempre, oo. Ikaw talaga, kinukontra mo si Sasa. Kaya ito yung talagang bida, di ba? Yes. Mga bakla, yes. Supportive kasi isa't isa. So, alam ko, nagdaan din ako sa mga supporting role at naniniwala ako na walang maliit at malaking role. Basta bigyan mo ng justice. Bigyan mo ng, at talent yun si Bakla, kayang-kaya niya. So, excited din ako sa films niya. Pero ikaw, Sasa, naniniwala kang magaling kang artista? Ako naniniwala ako na I try. Challenging maging
artista, ang hirap po. Nagkasakit po ako last time nung last shoot namin sa Shake, Rattle and Roll. Kasi tuhog ako from Bar Boys to Shake, Rattle and Roll. So dalawang MMFF ko ngayon. Saan ka sasakay na float? Ay, yan, Diyos ko, tinatanong din sa akin yan, pero di natin sure malay mo, di ba? Lagari. Oo, lalagari tayo. Kumusta yung dalawang MMFF mo nga? Happy ako doon. Abangan niyo sa December 25, sa Bar Boys, lawyer ako, law student ako, sa Shake, Rattle and Roll, criminal ako. Question. Sa anong matututunan ng mga manonood sa inyo? Hindi ba ito puro kabakalaan lang? Hindi ito puro kabakalaan lang. Ito ay pagsabi ng bukhal na pagmamahal sa bet ninyo na alam natin, ang hirap pagsabi ng I love you. 3 word lang yan, I love you. Pero ang hirap sabihin nun sa ating mga mahal. Pero dito, gusto namin ipakita na may mga tao talaga na kahit anong mangyari, hindi namamatay yung pagmamahal nila. Some kwento, some stories refuse to die, and some love refuse to die. At yun ang gustong ipakita ng multo ng ating pelikula na nabuhay na ngayon. Ilan ang nasabihan mo ng I love you sa totoong buhay? Sa totoong buhay lang, hindi ko agad binibigay ang I love you kasi ang I love you napaka-special and sacred niyan. At ako, nabigay ko siya sa mga konting tao. May mga nag-break ng I love you ko, ng trust ko, pero wala akong nire-regret. Ganon din mga nakshi ko, huwag kayong mag-regret pag may nagsabi kayo ng I love you. Sa message mo na sa MTRC? Ang message ko sa MTRCB, sana po magtulungan po tayo. Sana po hindi lang po yung mga pelikulang bet ninyo or alam mo yon, just because again sa paniniwala ninyo, supportahan pa rin natin. Our stories exist. Our existence is important. Kailangan natin siyang pag-usapan. At pag napag-usapan natin siya, doon natin magkakaroon ng understanding from one another. And that's very important. Tayo po, inaano po tayo, sinasakdal po tayo sa kahirapan ng maraming tao. I think we need to hear out our stories and our struggles. At dahil ang mga struggles na yun ang magkoconnect sa atin. At importante na bigyang space ang mga struggles at kwento na yun sa industriya. So sa may apprehensions ka pa kasi yung movie na last na dinirect ng director ko dito yung extra. Ako hindi naman, kasi alam ko naman na itong pelikula na to, sobrang pampamilya to at talagang gusto ko talaga kasi mapanood ko ng mga nakshi ko. At marami akong mga nakshi na talagang umaasa na makita at mabuhay ko ang pelikula na to. Ina-anticipate nila. So, ayun, mga nakshi gagawin ko to para sa inyo. Sasalas na lang ako, dream leading man mo? Dream leading man ko? Well, ngayon nakakatrabaho ko rin si Martin Del Rosario. Pero isa pa sa mga bet na bet ko makatrabaho si Enchong Dean. Kasi napakagaling na artista. And sa ngayon, natupad na yung unang dream leading man ko si Martin Del Rosario. And magkita tayo sa set. Eto na! Nabuhay na natin bongga! Pinanood mo ba siya sa kanina sa likod ng buwan? Papanoorin ko pa lang. So gusto mo bang makita? Eto, di ba? Yes, sa Sunday. So anong gusto mo makita doon sa Anino sa Likod ng Buwan? Ay! Marahas daw ang mga eksena ni Martin doon. So sige, tingnan natin. Talagang ako, curious ako. Gusto ko makita. Pero sa totoong buhay lang, excited ako sa Multong at saka excited ako sa mga project ni Martin. Ang dami niya mga eksena ngayon, so happy ako. Ayan, thank you ah. Choice mo, bibigyan ka naman sa casting na kissing scene mo na sino gusto mo? Eto nga si Martin actually. So, ikikwento ko yan soon. Very, very soon kapag pwede ko lang sabihin. And alam mo yon, talagang kinilig talaga ako kay Martin. Hindi ko alam, parang nai-inlove na ako. Oh my God! So, alam mo yon, ito kasi fantasy talaga to. At saka never pa akong nagkaroon ng role na magiging leading star ako or actress ako. So, this time around, so hindi ko alam kung baka malay mo may ma-develop akong feelings. Oh my God! Diyos ko, marupok lang ako dahil. Marupok lang kami mga bakla. So, May kailan ka ba huling naging marupok na ilan pa? Medyo matagal-tagal na kasi medyo pinoprotektahan ko yung sarili ko. Pero ngayon, inaalaw ko na, sige, go laban. Kasi Martin lang din naman mananakit sa akin. Diyos ko, go na. So meron kang love, dito? Interest dito? Yes, ito ay... meron na ba? May love team ka na ba rito? Ngayon? In real life or ano? Hindi, dito sa movie. Meron si Martin Del Rosario. Siya na. Kailan pa siya na-cast? Nung umpisa pa lang, wala pa kaming nasa pa lang, script writing pa lang, ganyan, di pa buo. Sinabi na kay Martin, nung nabasa niya ng buo yung script, na happy siya, and sobrang happy din kami na gumaw si Martin dito. May intimate scene ba kayo dito?
my God, tingnan natin, malay mo. Ay, pero nga gusto namin maging rated G. Kaya mamungitan yung kinuha ng leading lady niya dito sa ginawa yung rating. Sinisilip. Diyos ko, sinisilip yung sinipanalo tayo. Diyos ko, malaloka ang mga aling puring, di ba? Tuloy-tuloy na ba pagpaproduce mo? After, this is your first produce, di ba? Magtutuloy-tuloy na pagpaproduce mo. Tiniyan po natin, pero ngayon, happy po ako na nakapag-produce ako ng kwento. Happy po ako na nabigyan space ang kwento na to sa Sinipanalo. Salamat Sinipanalo for giving us the chance na at least man lang mabigyan kami ng space dito sa pelikulang Pilipino, di ba? Marami kaming kwento. Paghandaan nyo yan. Sino pa yung mga gusto mong i-produce na mga artists if given a chance? Ay, alam mo, syempre, since nasa, di ba, nasa community ako ngayon, alam mo, I want to have a chance na mag-produce din si Isnir. Kasi ang galing-galing niya, talented si ate, at saka, naniniwala talaga ako sa capabilities niya. Kaya nung balota, tinanong ko ni Direk Kip, sinong gusto mong makasama sa balota? Sabi ko si Isnir, kasi ang galing-galing talaga niya. At idol ko din siya, fan din ako. And yun, love ko ang nakshi ko yan. Pwede ka na ba maikumpara sa mga nag-leading lady na sa mga ganyang klaseng pelikula? Yamina, AJ Halorina. Oo, ready ako, oh my God. Dahil ako lang naman may gantong ngipin. So, diba? So, malay mo, diba? Pero anong gusto mong title? Best Actor, Best Actress? Best Actress, syempre. Diba? Kung i-allow tayo na mag-Best Actress, why not, diba? So, yun talaga ang gusto ko. Kasi nga, yun ang gusto namin i-champion or ipanalo dito sa storyang to. So, yung mga pelikula ni AJ at saka ni Ian, napapanood mo na? Oo, napanood ko yung Mamu, diba? Ang ganda nun. Oo, so yun, yung director ng Mamu ay director din natin dito sa May Mulso at ready na kami magtakutan. Diba? Sasa, speaking of your diba, sabi mo nga, parang trademark na yung email. So, yes. Ano mo naisip na ipabago siya? Kasi parang si Melay, ganun din dati. Ayaw niya rin. Si Melay, diba, in-embrace niya talaga. At saka, ginamit niya na superpower niya sa industriyang ito, yung ipin niya. Ako din, gano'n na gagawin ko. Kasi sabi naman ng tista ko, okay naman, safe naman daw. So wala naman tayo dyang problema, magiging problema. And also, I'm promoting yung embrace mo yung flaws mo, gamitin mo siya sa advantage mo. At yun ang ginawa ko dito sa Mulswo. So ayan na. Maganda dahil bakla nung ka-shoot kami dito, kapag sumisigaw ako, napapatili ako, naloloka mga tao dahil kitang-kita ang mga ngipin ko. Trademark mo yan. Oo, happy sila. Kahit nung una, hindi ka na-offend kapag inaano kami na bash ka about her. Nung una na-offend pa ako, pero ngayon hindi na. Kasi hindi ba napagkakitaan mo na? Di ba? Trademark na. Trademark na. So talagang happy ako na itong inaasar sa akin noon, ang bumubuhay ng pamilya ko, ang nagbigay ng bahay sa nanay ko. So at yun, at ang patuloy na bumubuhay sa akin at sa mga lalaki ko. Pag may nag-offer ba sa'yo na... Nakailang movie ka na para makabili ka ng bahay ng nanay mo? Ay, actually, naka-apat na movie na ako. Pang-apat na to. So, nakabili din ako ng, siyempre may mga racket-racket, di ba? Nabigyan ko ng bahay ang nanay ko kasi yun ang pangarap ko talaga. Bilang isang bakla, yun naman talaga ang pangarap namin mga bakla. Mabigyan ng bahay ang magulang namin. Masustentohan ang mga magulang namin. At I think yung pangarap ko sa sarili ko, para sa mga gulang ko, natupad ko na. So, I think yung pangarap ko naman ngayon ang nilalaban. At saka